Hindi ako natatakot sa dilim noon. Lumaki ako sa probinsya. Brownout, baha, sirang poste ng ilaw, normal lang yon. Kapag nawalan ng kuryente, magsisindi ka ng kandila, magbubukas ng bintana, maghihintay. Walang drama. Hanggang sa lumipat ako sa isang barangay sa Silang, Cavite. Isang looban lang iyon sa probinsya. 3 iskinita, magkakahilerang bahay, lahat magkakakilala. Tahimik sa araw, masyadong tahimik sa gabi. Walang streetlight sa mismong looban. Tanging ilaw lang ay mula sa mga bahay. Kapag 10:00 na, halos lahat sarado na ang bintana, patay na ang mga ilaw. Noong una, inisip kong nagtitipid lang sila. Unang gabi pa lang may napansin na ako. Habang nag-aayos ako ng gamit, biglang kumatok ang kapitbahay naming matanda, si Aling Remy. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya pumasok. Kapag nawalan ng ilaw, sabi niya, diretso ang tingin sa loob ng bahay, huwag kang lalabas. Tumanggo lang ako, akala ko may mga magnanakaw o kung ano. Nang isara ko ang pinto, napansin kong naninginig ang kamay niya habang hawak ang gate. 1 linggo ang lumipas bago nangyari ang unang brownout. Gabi iyon, umuulan, mabigat ang hangin, parang may nakaambang bagyo kahit wala sa balita. Biglang namatay ang ilaw, walang babala, walang paghina ng bumbilya, bigla na lang nawalan ng kuryente. 1 iglap lang. Naglabas ako ng kandila at naupo sa sala. Normal lang. Nakikinig ako sa ulan, sa patak sa yero, sa malayong tahol ng aso. Hanggang sa may narinig akong naglalakad sa labas. Mabagal, hindi tsinelas, hindi rin paa sa putik. Parang hinihila ang anino sa lupa. Lumapit ako sa bintana, pero bago pa ako makasilip, may narinig akong sumigaw mula sa kabilang bahay. "Huwag!" Isang sigaw na puno ng takot. Biglang may sabay-sabay na pagsindi ng ilaw. Hindi bumalik ang kuryente, pero halos lahat ng bahay may kandila, may flashlight, may ilaw sa bintana. Parang may silent agreement ang buong looban. Pagkatapos nun, tumigil ang mga yabag. Kinabukasan, walang gustong mag-usap tungkol sa nangyari. Tinanong ko si Aling Remy. Matagal siyang tumahimik bago nagsalita. Kapag may dilim, sabi niya, may naglalakad. "Magnanakaw po?" Tanong ko. Humiling siya. Mas nakakatakot pa dyan. Gusto ko sanang tumawa, pero hindi ko ginawa dahil napansin ko lahat ng bahay sa looban may sobrang daming ilaw. May emergency light, solar lamp, may flashlight na nakasabit sa pinto. Kahit sa araw, bukas ang ilan. Pagkaraan ng 1 buwan, nalaman ko ang unang totoong kwento. May dating barangay tanod na nalasing at nagkwento sa tindahan. Ayon sa kanya, may dating insidente mahigit 10 taon na ang nakaraan. Isang lalaking umuuwi galing night shift. Brownout, walang ilaw sa looban. May narinig siyang sumusunod sa kanya. Akala niya aso. Nang maramdaman niyang malapit na, tumakbo siya. Hindi siya nakarating sa bahay. Natagpuan siya kinabukasan sa gitna ng iskinita. Walang sugat, walang dugo, pero bukas ang mga mata niya. Nakadilat, parang may nakititigan pa rin sa dilim. Simula noon, may patakaran ng barangay. Hindi nakasulat, hindi ipinaskil, huwag hayaang mamatay ang ilaw. Nang magsimula ang tag-ulan, mas madalas ang brownout. Isang gabi, naubusan ako ng kandila. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng flashlight, pero wala. Naiwan ko pala sa opisina. Tanging liwanag ko lang ay ang ilaw ng cellphone. Habang bumabalik ako sa sala, biglang namatay ang signal ng phone. Walang data, walang bars, parang hinihigop ng dilim. At doon ko narinig, isang paghinga na hindi tao, hindi malakas, hindi rin hina,
pero sapat para maramdaman ko sa batok ko ang lamig. Hindi ako gumalaw. Sa liwanag ng cellphone may nakita akong anino sa dingding. Hindi ito galing sa akin. Mas mahaba, mas payat, at gumagalaw kahit hindi ako gumagalaw. May dalawang mapupulang tuldok sa loob ng anino. Hindi maliwanag, parang mga apoy ng maliliit na kandila. Pinatay ko ang cellphone. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Basta't pumikit ako at nagdasal. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakapikit. Pero nang narinig ko ang sabay-sabay na pagsindi ng ilaw sa labas, saka ko lang imunol ang mga mata ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Basa ang sahig. Hindi ko alam kung ulan ba yun o pawis. Kinabukasan, kumatok si Aling Remy ulit. Napansin ka namin kagabi. Napansin niyo ako. Bakit wala kang ilaw? Hindi ko tinanong kung paano nila nalaman. Mula noon, nag-imbak ako ng ilaw, kandila, flashlight, power bank. Hindi na ako nagtitipid sa kuryente. Kahit matulog, may bukas na lamp. Pero may isang gabi na hindi ako handa. May bagyo, malakas. Bumagsak ang poste sa labas ng barangay. Walang signal sa buong lugar. Walang ilaw sa labas. Kahit kandila, hinihipan ng hangin. Narinig ko ang sigawan sa looban. May umiiyak, may nagmamadali, at may naglalakad. Mas malinaw na ngayon. Hindi na lang yabag. Parang may maraming paa, pero iisang anino. Sumilip ako sa pagitan ng kurtina. Hindi ko sana ginawa. Sa gitna ng iskinita, may hugis tao na dilim. Hindi siya solid. Parang usok na binuo sa anyo ng tao. Mas matangkad kaysa normal. At ang mga mata niya, 2, 3, minsan parang higit pa. Kumukurap sa loob ng anino. Huminto siya sa harap ng isang bahay. May sigaw sa loob. Pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, may isang bahay na hindi bumukas. Hindi rin sila lumabas kinabukasan. Hanggang sa 3 araw, pinasok ng barangay ang bahay. Wala daw dugo, walang bakas ng break-in, pero ang mga ilaw, lahat sira, parang piniga mula sa loob. Lumipat ako makalipas ang 1 linggo. Hindi ako nagpaalam, pero hanggang ngayon, kahit saan ako mapunta, hindi ako natutulog sa dilim. Laging may ilaw, kahit maliit, kahit mahina. Dahil minsan kapag napapatay ako ng ilaw, may nararamdaman akong nakatingin. At alam kong hindi lahat ng dilim ay kawalan ng liwanag. Ang iba, naghihintay lang. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.